Ngayong tag-init, masarap kumain sa labas, mag-picnic, outing o beach trip man yan. Pero sa ganitong klase po ng panahon, napakabilis pong masira ng pagkain na dahilan ng dumaraming kaso ng food poisoning tuwing summer. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin ang mga food safety tips kasama ang registered nutritionist, dietitian at isa rin pong food safety compliance officer. Good morning, Ma'am Maria Bernardita Javier. Magandang umaga po. Magandang umaga. Good morning, everyone. Ito nga po, pangkaraniwang napapansin po natin, bakit po ba mas madalas yung kaso ng food poisoning tuwing summer season? Ano po ba yung koneksyon na mainit na panahon sa pagkasira ng pagkain? Okay, sinabi mo na, no, mainit ang panahon, no? So basically yan yung cause, no? Siyempre since it's summer, so very warm ang temperature natin and ang humidity, no? So ito kasi yung tinatawag na gustong-gusto na condition ng mga bacteria, no, na mag-grow rapidly, no? So yung warm, yung moist, no? So dito sila talaga nagkakaroon ng rapid growth. Kaya dumadami ang cases natin ng food poisoning. Ito nga, napapansin ko kahit sa may rice cooker, kapag naiwan yung kanin, tapos buong tanghali nandun siya, babaya pag inamoy mo sa gabi, may amoy na eh. Kaya minsan nilalagyan, sabi ng mga matatanda, lagyan ng konti na suka, no, para tumagal yung shelf life ng bigas. Gayon pa man. Para mapahaba ang buhay. Okay. Okay, ma'am, gaano po katagal naligtas kainin ang pagkain kung nasa labas po ito nakalagay? Wala po sa refrigerator. Okay. So, ang tinatawag na room temperature, no? So, ideally, ang fina-follow natin na rule dito is yung 2-hour rule, no? So, it should not go beyond 2 hours, no? Kasi, papasok na yan sa temperature danger zone natin, or TDZ na tinatawag natin, ano? So, it means to say, nagiging dangerous na siya, nagiging unsafe na siya to consume. Ma'am, halimbawa po na hindi nila napansin yung mga sign at nakakain sila ng sirang pagkain, ano po ba yung mga maari nilang maramdaman? Okay. So, syempre, pagka, let's say, you're referring to naka-ingest or naka-consume ng sira na food. So, ang focus natin really on that is hydration. Okay, so kailangan ma-prevent natin ang dehydration by taking frequent sips of water or kaya electrolyte drinks. No? So of course, another one is kailangan nating mag-rest para makarecover. No? So usually kasi yung mga signs ng food poisoning is vomiting, diarrhea, no? May dizziness. No? So pag nakaramdam na tayo ng mga ganitong symptoms, then we should seek consult na to a doctor. Halimbawang nasa beach, malayo sa mga ospital at walang doktor, kapag may sintomas po ng food poisoning, ano po yung unang dapat gawin o first aid? Ang first aid talaga is you have to drink water. No? Kailangan talaga i-hydrate. Mag-hydrate, no? So, take medication then with caution, no? Kasi tayo, ang tendency natin is, mag-self-medicate, no? Minsan magagaling pa tayo sa doktor talaga, no? So, yun yung parang first aid that we could do, no? Of course, again, avoid ka na muna ng mga fatty or ng mga irritants, no, sa stomach, no? So, we go first with low-fat or bland food para makarecover tayo. Alright, ma'am, bilang panghuli, karagdagang paalala po sa publiko para maiwasan po yung food poisoning tuwing tag-init. Okay. Siguro ang general rule na lang na dapat natin tandaan and very practical is lagi tayo mag-wash ng hands, no? So hand washing pa rin ang pinaka-best defense natin against germs, no? So lagi, ito very easy kahit saan ka naroon na magagawa mo. So wash hands with clean water and soap. And of course, pagka medyo masama ang pakiramdam natin, then as much as possible, huwag na tayong magluto or mag-touch ng food, or take protective PPEs, para maiwasan ang sakit at contamination. Alright, maraming salamat po sa lahat ng paalala. Nakasama po natin ang registered nutritionist, dietitian at food safety compliance officer na si Ma'am Maria Bernardita Javier. Maraming salamat po, ma'am. Thank you also. Thank you. Have a good day, everyone.